This song is called Pananalig Ko. The original composition is Angelica Lorde. Hope you like it. Di ko pinapansin pag-ibig mo sa akin. Pag-ibig at biyaya mo hindi ko pinakit. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilang sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso mo. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko.
Okay, welcome po sa The Word of God, Daily Gospel. Muli ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita. At ngayon po, ang Saturday Gospel naman ang ating pagninilayan. At ang magiging guest preacher po natin ay si Brother Noel Sibal. Okay? Kung saan tulad nga ng kanina, no, yung Friday Gospel na pag tayo nakikinig ng gospel, ang tinig ng Diyos ang ating pong dinig. Okay, balik sa dati. Akala ko kita. Hindi pala. Na-occupy ko pala yung screen ng buong logo. Anyway, pakinggan po natin si Brother Noel Sibal para sa pagbibigay ng reflection for Saturday Gospel, February 3, 2024. Okay? Ganyan talaga pag live. Minsan nawawala ng sound. Good evening, my dear brothers and sisters in Christ, lalong-lalo na kay Sister Angelica at ang mga kapatid nating nasa kanilang mga pamamahay halos meron tayong virtual prayer meeting, no? So kapatid, napakaganda po ng gospel, no po? Tungkol po ito sa kailangang pamamahinga, no? Dahil dito sa ating ebanghelyo, halos nakikita ng ating Panginoong Yesus na napakarami po ng mga crowd na darating, no? Dahil nababalitaan nila ang mga himala, tanda at kababalaghan na ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya sa mga apostoles, sa mga disciples, bago dumating ang mga tao, kailangan ay mayroon silang pamamahinga muna, no? Mag-retreat. So, ibig pong sabihin, kapag nag-retreat, hindi nangangulugan na ikaw ay sumusuko, no po? Gaya po ng isang pintor, ay mga artist, no po? Pintor po ako, no? Minsan, kapag gumuguhit ako, kailangan ko mag-stop at kailangan lumayo akong konti. Kapag lumayo ka, titingnan mo kung nasa symmetry ba ang ginagawa mo. Maganda ba ito? Ibig sabihin, pantay ba ito, no? Titingnan mo lahat ng anggulo. Ganun po ang ginagawa rin natin, no? Lalong-lalo na sa pamamahay, gawaing trabaho man yan, at sa simbahan, no po? Meron nga tayong sinusunod, no? Sa batas trapiko. Stop, look, and listen, no po? Kapag yellow na, ibig sabihin, medyo signal na po yan, no? Para mag-stop, papunta na po ng red. At kapag red, ibig sabihin, stop ka na. At huwag ka nang aandar noon. Kapag sumulong ka pa, kapatid, puhulihin ka ng traffic enforcer, no? At magkakaroon ng disgrasya o aksidente. Kasi babanggain mo yung mga tao, no? Hintayin mo, mag-signal mo uli yung yellow, then green. Yung green, doon ka mag-go, no? Stop, look, and listen. Sa ating mga trabaho, lalong-lalo na po sa pamamahay, trabaho sa workplace natin, no? Kailangan meron tayong stop, look, and listen. Kasi kung di mo ginawa yon, maaari kang magkamali, no? So, kailangan bawat sandali, bawat minuto, bawat pangyayari, kailangan na nagkakaroon tayo ng paghinto, no po? Tinitingnan mo kung quality ba ang ginagawa mo. The same is true sa ating trabaho sa simbahan, no po? Kailangan meron din tayong stop, look, and listen. Mabe-burn out ka kapag puro ka trabaho, no? Sa ating Panginoon sa simbahan. Hindi nga tayo makina, no? Kailangan ay alagaan po natin ang ating sarili because our body is a temple of the Holy Spirit. No? Pangalagaan po natin yan. Minsan, nung ako'y bata-bata, ang lakas ko. Kahit ilang mission, kaya kong gawin. Kahit ilang talk, no po? Kahit sabay-sabay, ibig sabihin na halos ilang oras lang ang pahinga, pwede kang mag-talk. But ngayon, halos nasa 50s na tayo, no? Malapit na tayo sa
malapit na po tayong mag-senior citizen or dual citizen, no? 55 na po ako, no? So, ibig sabihin, ang ating pangangatawan ay medyo may nararamdaman na yan. Isipin mo, within 50 years, ganyan po, no? Ibig sabihin, para tayong mga sasakyan, wala tayong spare parts na po. So, walang kapalit yan. Meron lang binigay sa atin ng Panginoon. Ito po yung self-healing. Halimbawa, napilay ka kung bata-bata ka, yung buto mo, babalik ka agad yan. Ako? Yun ang binigay ng milagro ng Diyos, self-healing. Sinistro, sa ating pangangatawan po, no? Lahat po yan, no? Meron po tayong self-healing. Pag nilagnat ka, ibig sabihin, merong mahina sa iyo. Yung immune system mo, sasabihin, pwede kang mag-ubo, pwede kang sumipon, na po, o lalagnatin, na po. So, ibig sabihin, merong pangyayari. So, nag-warning kagad po ang ating katawan. So, balik po tayo sa stop, look, and listen. Stop. Kuminto ka muna, no? Kapag nag-stop ka, ibig sabihin, tingnan mo, no? Kung nasa tamang direction ka, no? Kuminsan kasi, alam mo naman tayo, ang ating pananalita, no po, ang ating mga ginagawa, kuminsan nasusobrahan na tayo, no? Kailangan tingnan po natin yan, no? Kapag nag-stop ka, ibig sabihin, para pong pagdarasal din po yan, no po? Sabi po ni St. Paul, in everything, no po? Pray unceasingly to God. Lahat po ng ginagawa natin ay prayer, no? Pagdarasal ka, ay pagdarasal po yan, no? Pagtatrabaho yan, pagluluto, pamamalansya, paglalaba, paglilinis, no po? Ano mang ginagawa natin, i-offer po natin sa Diyos, no po? Siyempre, napapagod po ang ating katawan, kailangan na magpahinga tayo. So, sa simbahan po tayo, no? Sintukin po tayo. Kung minsan nasusobrahan na, no? Kailangan na tingnan po natin, i-balance po natin lahat. Hindi po pwedeng ibigay natin lahat sa simbahan, no po? Balance po tayo, lalong-lalo na kung tayo ay mga laiko. Ang mga laiko ay kailangan na sa lahat ng bagay, no po? Sa lahat ng aspeto, kahit anuman yan, profession mo yan, kapatid, dalhin po natin ang Diyos sa ating mga pamamahay, sa ating workplaces, no? Kung ikaw ay isang manager, maging mabuti kang manager. Kung ikaw ay isang tricycle driver, maging mabuti kang tricycle driver o isang janitor. Extraordinary, ibig sabihin, yung mga ginagawa ng iba ay ordinary lang. Ano ba yung extraordinary na ibig sabihin, makita po at maramdaman, maranasan si Kristo sa atin, no po? So, ganun po tayo, no? Pero kailangan, meron po tayong rest, pamamahinga. Even God, nag-rest po siya, no? Ginawa po niya ang lahat. Sa ikapitong araw, siya po ay nagpahinga. So, ibig pong sabihin, importante po ang pamamahinga. Hindi po pwedeng tayo po ay 24 hours na nagtatrabaho. Kaya may mararamdaman ng ating katawan, susuko ang ating puso. Kaya kailangan masulog po tayo, no po? At alam naman ninyo, kapag natulog tayo, kapatid, hindi naman, ano po yan, no? Ibig sabihin na kahit quality, kahit hindi naman po pabahan yan, hindi naman po siya importante dito yung quality, hindi quantity, no? Merong nga gising ka, natutulog ka, pero gising naman ang iyong isipan, no po? Importante, sa amin sa Tagalog ay Kapampangan is malakat, para pang naghihilit, no? Yung talagang quality talaga. Yung kahit nap lang, yung nap mo is 15 minutes, no? Pero quality. So, yun po yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Sa stop, ibig sabihin, kapatid, pagdarasal po yan, huminto tayo, no? Kapag huminto tayo, pakinggan po natin, no? Listen muna tayo sa ating puso, no? Listening, pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos. Pagkatapos, look, stop, look, no? Ano po yung look? Kapag look, tinitingnan mo, tama ka ba sa iyong paroroonan? Tama ka ba sa iyong direksyon, no po? Ang bang ginagawa natin? Kaya may mararamdaman
ng ating katawan, susuko ang ating puso. Kaya kailangan matulog po tayo, no po? At alam naman ninyo, kapag natulog tayo, kapatid, hindi naman, ano po yan, no? Ibig sabihin na kahit quality, kahit hindi naman po pabahan yan, hindi na po siya importante dito yung quality, hindi quantity, no? Meron nga gising ka, natutulog ka, pero gising naman ang iyong isipan, no po? Importante sa amin sa Tagalog ay Kapampangan is malakat para pang naghihilik, no? Yun talagang quality talaga. Yung kahit nap lang, yung nap mo is 15 minutes, no? Pero quality. So yun po yung hiningi sa atin ng Panginoon. Sa stop, ibig sabihin, kapatid, pagdarasal po yan, huminto tayo, no? Kapag huminto tayo, pakinggan po natin, no? Listen muna tayo sa ating puso, no? Listening, pakinggan natin ang sinasabi ng Diyos. Pagkatapos, look, stop, look, no? Ano po yung look? Kapag look, tinitingnan mo, tama ka ba sa iyong paroroonan? Tama ka ba sa iyong direksyon, no po? Ang bang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos o kalooban natin? Kapag kalooban natin, kapatid, palagi tayong nagkakamali, no? Pagka sa driver, palagi tayong nababangga o na-aksidente. Pero tingnan po ninyo, kapag kagustuhan ng Diyos, your will be done, O Lord, kapag sinabi mo yan, kapatid, ang ganda ng direction mo, no? Lahat po nasa proper order. Kapag sinunod mo ang kagustuhan ng Diyos. Pero kapag sinusunod natin ang ating sariling kagustuhan, kasi tayo po yung alam niyo naman, palagi tayong selfish, na po? Palaging ako ang tama, tayo ang tama. Kapag ginagawa natin yan, kapatid, palagi tayong nagkakamali. Pero kapag sinabi mo, Panginoon, ikaw ang masunod. Ang iyong kalooban ang siyang masunod, hindi ang aking kalooban. Kapatid, napakaganda kapag sinunod natin ang Diyos. Palaging nasa wasto tayong daan. Kaya sinasabi niya, tamang daan, na po? Okay, so ano pa yung isa? Yung listen, na po? Stop, look, and listen. Kanina sinabi ko na, yung listen talaga is pakinggan natin ang Diyos. Kapag tayo nagdarasal, importante po ito, no? Yung pakinggan mo, saan ka ba patungo? Ano yung sinasabi ng Diyos sa iyo? Doon mo lang nakikinita, ano po? Naririnig. Yung mga mensahe ng Diyos, lalo na sa Blessed Sacrament. Kapatid, napakasarap sa Blessed Sacrament. Yung 1 oras, 2 oras, ang dami mong nakikitang mensahe. Ang daming ipinapawatig sa iyo ng Panginoon, no po? Kaya napakasarap po doon. At balik po tayo sa Ebanghelyo, no po? Dito po sa Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, bago ninyo i-welcome mo, kaya darating kasi mga tao dahil nababalitaan nila, nagpapagaling sila ng mga may sakit, nagpapalaya sila ng mga demonyo, no po? At in this gospel po, dito po darating sila na pakakainin nila itong 5,000, no po? Itong 5,000 na katao. Hindi pa po kasali ang mga babae at mga bata rito. Pero alam nyo, yung dito nag-umpisa itong miracle, no po? Yung pagbibigay ng isa, no po? Tapos nakita ng isa, at silang lahat, no po? Naantig ang kanilang puso. So kapatid, dito po sa ating Ebanghelyo ngayon, no po? Na pakinggan po natin kung paano ang mga mensaheng ibinibigay sa atin ng Panginoon. Lalong-lalo na sa first reading, na po. Sa first reading, nakita po ninyo narinig natin, o basahin po ninyo, na po, sa 1 Kings 3:4-13, na po, kung saan si Haring Solomon, nagbigay siya ng maraming burnt offerings, lahat, halos 1,000 po yun, na po, mga offering niya. Tapos sabi sa kanya ng Diyos, humiling ka, ano man ang hilingin mo, na po, sa pakikinggan kita. Sabi po ng Diyos Ama, alam niyo, hiniling po ni Solomon, hindi po kayamanan kung hindi wisdom lang, na po. So, ang wisdom, napaka-importante po ito, na po. Kahit meron kang kayamanan, kung wala kang wisdom, mawawala po lahat ng kayamanan mo. Pero kapag may wisdom ka, kahit zero ka, no po, magkakaroon ka, no po. Ay, mga negosyante, marami pong ganyan din, no?
galing po sa wala, no? Pero dahil sila ay magaling, meron silang wisdom, doon po, no po? Sa responsorial psalm naman natin is Psalm 119, no po? Lord, teach me your statutes, no po? So, ibig pong sabihin, Lord, ipakita mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin. No po? Yung ibig sabihin, ano po yung mga balaki ng Diyos sa iyo? Ano pa yung plano ng Diyos sa iyo? Kapatid, ito po ang pinakamahirap sa atin. No po? Yung sundin kung ano ang plano ng Diyos. Mahirap po sundin yan kapag hindi tayo nagdarasal, kung wala tayong one-on-one sa Diyos. Kasi palagi natin sinusunod, very impulsive tayo, no? Yung gusto natin, ito ang masunod. Ito ang gusto ko, no? Palaging ito ang gusto ko. So, kailangan po natin ng pagre-rest, no po? Merong ang kanta si Gary Valenciano, ano yan? Ano ba yung kanta, yung lyric niya? Even soldier need a quiet place to rest. Diba? Yan po yung kanta niya. So, kailangan kahit po ang sundalo na mamahinga, nagpapahinga. Kung ang Diyos nga nagpahinga, tayo pa kaya, no? So, stop, look, and listen. Importante po ito. Magagamit mo ito araw-araw, kapatid. Hindi lang po sa ating trabaho, no po? Pati sa ating pamumuhay, pag-aalaga sa mga pamilya natin, no po? Importante ito, no? Kailangan tinitingnan din natin ang direksyon, pati ang pagpapalaki natin sa ating mga anak. Alam niyo naman kung ano ang ating misyon sa ating pamilya, no po? Gawin natin banal ang ating pamilya. Ibig sabihin, our main objective is ipakilala natin ang Diyos sa kanila. Hindi po yung pagandahin mo kung anong gusto niya na anong laruan niya, anong gusto niyang kurso, no po? So, palaging sinasangguni sa Diyos yan, no po? Ano talaga ang kagustuhan ng Diyos? Kapag nasunod natin siya, kapatid, lahat po ay magiging smooth, no po? Lahat ng desisyon natin, kahit sa negosyo, no po? Sa pagdesisyon natin, kung maraming lumiligaw sa iyo, kapatid, sa mga anak mo, importante po ito, no? Isangkuni po natin sa Diyos. So, mga kapatid, wawakasan ko na po, no? Sa pamamagitan po ng isang anekdota, no po? Dati palagi yung sinasabi to, palagi pong sinasabi na para magtagumpay ka, no po? At para maging habit po ito, ay ganito, no? What's your heart, no po? Patayin mo daw ang iyong puso, it becomes your word, no po? Kung yung puso, lalabos po yan. And what's your word? It becomes your action, no po? Kung ano ang laman ng iyong bibig, kapatid, yan ang magiging action mo, no? And what's your action? It becomes your character, ano? Kung anong mga ginagawa mo, kapatid, yan na po ang magiging character mo. Ito na magiging pag-ugali mo, no po? And what's your character? It becomes your destiny, no po? Ito na ang magiging destiny mo. Ito na ang magiging kapalaran mo, no po? So, kapatid, Ayun po. Maraming salamat, brother. Yan po si Brother Noel. Okay. Ayan. Voice recorder. Recorder lang yan. Recording. Kasi nga po, di minamalat ako. Minamalat ako. Hindi nagpapatulong ako sa mga Catholic preachers po, no? So, inom lang po ako ng mainit na juice. So, sabi niyo kanina, no, ano lang natin, recap. na meron siyang stop, look, and listen. Tandaan ko yung maliit ako na hindi ko yung kanta na yan eh. Pero sabi nga niya kanina is magkaroon ng wisdom. So, totoo lang, pag nagdadasal kayo, lagi nyo hingin kay Lord yung wisdom o karunungan. Amen. Kasi yung karunungan, sabi nga niya, mayaman ka nga, wala ka namang karunungan, bali wala. Hindi ka nga mayaman, pero may karunungan ka. Maganda. Diba? Kasi yung wisdom na yan, hiningi yan ni Solomon eh.
Kayamanan o karunungan? O, karunungan. Di ba? Of course, pakinggan natin ang Diyos. Amen. We cannot understand God kung hindi natin siya pinapakinggan. Dasal lang tayo ng dasal. Nakikinig ang Diyos sa atin. So, paano natin napapakinggan ang boses ng Diyos? Kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, habang binabasa mo yung Bible, nagsasalita ang Diyos sa atin. Mga ganitong gawain, online, YouTube, TikTok, any social media, Facebook Live, nagsasalita ang Diyos sa atin. Kaya huwag natin sasabihin na, Lord, dasal ako ng dasal sa'yo, parang hindi mo naman yata sinasagot yung, nakikinig ka ba, Lord? Natutulog ka ba, Lord? Hindi. Actually, yung idinasal natin sa Diyos, sinasagot na niya yan. Kung tayo ay babasa ng Bible, nakikinig ng gospel. Kasi yun ang way ni Lord ng pakikipag-communicate sa atin eh. Amen. But of course, yun nga, yung sa gospel na pagpapakain sa 5,000, isang himala na kung saan maraming napakain, bata, matanda. Samantalang nanggaling lang sa ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda na dala ng bata. Pinarami, no? Pinarami. Tapos 5,000 yung nakakain. At ang maganda pa nito, may sumobra. May sumobra. Okay, may sumobra. So, sa buhay natin, kung tutusin, sample lang sa pagkain eh. Daming nagugutom sa mundo, no? Sa Pilipinas lang, nagugutom. Pero tayo, maaksayado tayo, aminin man natin o hindi. Sa inasal lang, pagkakain kayo, unlimited na rice, diba? Binayaran mo yan, sige. Kahit kaya mong kainin lang ay isang cup. Isa pang cup uli. Nagawin 2 cup, 3 cup, para masulit yung bayad. Okay, 100. Sige, lahat ng klase ng ulam, pupunuin yung plato. Hanggang maging bundok na. Pagdating sa actual, hindi naman maubos. Pag-aaksaya yun. Hindi ba? Pag-aaksaya yun. Yung tira mo na pagkain, pagsama doon sa natira sa kakasama mo, isama doon sa natira pa ng iba, baka isang barangay pa makakain. Biyaya yun ng Diyos. Kaya pag tayo ay kumakain, ubusin natin. Kung ang pagkain mo ay 1 cup na kanin, ubusin mo kasi yung natira mo, merong isang tao o isang bata na didilaan yung ultimo 1 butil kasi gutom siya. Kasi yung pagpapakain sa 5,000, nagpapakita yan ng biyaya ng Diyos na hindi dapat sinasayang. Kaya nga 'di ba, bago pinerform ni Jesus Christ ang pagpapakain sa 5,000, ano ginawa niya? Nagdasal muna siya sa Panginoon, sa Diyos Ama. Kaya dapat mahalaga na tayo bago kumain, nagdadasal din tayo. O, uso pa ba yan? Parang di na, no? Ang uso yung ngayon, pag may pagkain, selfie. Tapos ang kwento. Nagdadasal dapat tayo. Kasi ang pinapasok natin sa katawan natin ay makapagpapalakas sa atin katawan. Hindi yung natapos ang isang araw, hindi man lang tayong nag-thank you Lord sa pagkain. Thank you Lord sa biyaya. Baka maya, nasa mesa ka, sasabihin mo, yan naman ang ulam. Yan naman ang ulam natin. Pasalamat kayo ng ulam mo. Iba walang ulam. Amen. Na doon sa himala, sa 5,000, merong mensahe sa Panginoon, sa atin. Diba? From ilang pirasong isda, 1 pirasong tinapay na pinarami ng Panginoon. Alam niyo kung anong spiritual message ni Lord sa atin. Tayo sa buhay natin, ilang piraso ba ang mga biyaya na meron tayo? Pwede nating padamihin. Kaano lang ba pera mo dyan? 1,000, 2,000, na may problema ka, marami ka pang babayaran, pwede mo yang padamihin.
At baka dahil sa diskarte mo sa tulong ng Diyos, yung 2,000 mo magiging 4,000, 6,000. Pinarami mo. Tapos di mo namamalayan, sobra-sobra pa pala. Amen. Na ang pagpapakain sa 5,000, nagpapakita ito na walang imposible basta masipag ka, masikap ka, at higit sa lahat, nagtitiwala ka sa Diyos. Let the will of God ang mangyari sa buhay natin. Amen. Na may mga bagay na simple sa buhay natin, pero napapakinabangan. Pwedeng dumami. Ang basura, pag tinignan mo, walang kwenta, mabaho. Pero may yumayaman sa basura. Hindi po ba? Mga bagay na simple na meron tayo, na hindi natin pinapansin. Yung pala, pag ginamit natin, pwede tayong yumaman doon. From nothing to something ang ginawang himala ng Panginoon sa pagpapakain sa 5,000. Kaya tayo, ano man yung talent na meron tayo ngayon, huwag natin yung maliitin. Lord, di ako nakapag-aaral. Lord, ganito lang ako. Grade 1 lang ang tinapos ko. No read, no write pa ako. Wala yan sa pinag-aralan. Yes, mahalaga ang makatapos ng pag-aaral. Pero, hindi pwede dapat mawala ng pag-asa ang mga hindi nakatapos ng kolehiyo, hindi professional. Bakit? Ano talent mo? Anong skills na ibinigay sa iyo ng Diyos? Gamitin mo yan. Baka madaig mo pa yung may pinag-aralan. Pwede mong padamihin. Hindi ka nga nakapagtapos ng professional. Hindi ka nga nag-masteral. Pero naku naman, ang galing-galing mong kumanta. Diba? Na-discover ka sa social media. Dahil sa galing ng pagkanta mo, yumaman ka. Ayun ang sinasabi ng Panginoon na minsan nakakalimutan lang nating hanapin yung mga maliliit o i-appreciate ang maliliit na bagay na pwedeng magkaroon ng himala para dumami, at may mga matira pa. Yung matitira, pwede mo pang ibigay yun sa kapwa mo. Amen. Kaya dapat na-appreciate natin ang Diyos. Huwag tayo puro reklamo dito, reklamo dun. Lord, wala akong nito, Lord, wala akong ganyan. Bakit siya, Lord, meron ako, wala? Bakit, Lord, nagnanakaw siya? Siya pa yung mayaman, ako wala. Tapat akong naglilingkod. Lagi nating isipin the humble beginning. Minsan mataas na tayo. Minsan nagsimula ka sa wala. Bawa, artista ka. Nagsimula ka sa wala. Kargador ka. Kung ano-ano trabaho ginagawa mo. Na-discover ka. Naging artista ka. Tumaas ka. Yumaman ka. Yumabang ka. Pero anong nakita natin sa mabuting balita? Pagpapahalaga sa mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Lahat yan dapat pinaparami. Sapagkat kung gaano ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, kung malaki ang pinagkatiwala sa ng Diyos, malaki din ang ine-expect ni God na ibalik mo. Di ba sa mga katiwala, binigyan ng 2,000, 5,000? Di ba pagbalik nung amo, hinahanapan sila kung nadoble ba nila o napalago yung pinagkatiwala. Kaya kung pinagkatiwalaan ka ng pamilya, ng trabaho, na-expect ni God, napalago mo yan. At gamitin mo sa kapurihan ng Diyos. Kaya wala mang isa sa atin na pwedeng maliitin ang ating sarili. Na may self-pity ako, na ganito ako, na may anxiety ako. No! Kasi may nakikita at may binigay sa atin si Lord na pwede nating pagyamanin. Na pwede nating padamihin. Sapagkat tayo binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos na magparami ng kabutihang gagawin sa ating kapwa. Amen. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat Panginoon muli sa pagpapaalala mo sa amin na pagpapakain sa 5,000 ay isang biyaya na dapat naming ina-appreciate, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay ng mga biyaya kahit hindi namin deserve, Lord.
Nawa lagi naman makita ang pagpapasalamat sa kabila ng mga pagsubok. Nawa tigilan na namin ang pagrereklamo namin, Panginoon. Nawa maramdaman namin na mayroon kang ibinigay na espesyal sa aming buhay na dapat namin padamihin at i-share sa aming kapwa. Na ang lahat ay pinagkakatiwala mo lamang, Panginoon, at wala kaming pagmamay-ari. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Diyan po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso at diyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Maraming salamat. Yan po yung Saturday Gospel. At mga bigyan nyo lang ako ng pagkakataong magmerienda. Ay, susunod ko na po yung Sunday Gospel. Ito pong February 4, 2024. Ipakishare na lang po yung mga gospel law for the glory of God. Maraming pong salamat and to God be the glory.